Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Lalaki sugatan sa pananaksak ng kabarangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Magkahiwalay na sunog sumiklab sa Dagupan City at Baguio City. Tulay sa Cabanatuan City na halos 2 taon pa lang nabutas na. Bakit kaya? At ang pasyalan na may interactive Christmas decors at light show, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mainit-init na balita, nahalal bilang bagong pinuno ng Senado si Senate Minority Leader Vicente Sotto III. Pinalitan ni Sotto si Senator Francis Escudero. Mismong si Senator Juan Miguel Zubiri ang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ng Senate President. Sinuspindi ni Escudero ang sesyon at inatasan si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada na mag-preside. Kasunod nito, ang pag-nominate ni Zubiri kay Sotto bilang Senate President. Dahil siya lang ang nominado, agad siyang idineklara bilang bagong pinuno ng Senado. Pinangunahan pa ni Escudero ang panunumpa ni Sotto bilang bagong Senate Chief. Hindi pa malinaw kung bakit nawala ni Escudero ang kanyang posisyon, pero nitong mga nagdaang buwan, naharap sa iba't ibang issue ang senador. Kabilang na ang impeachment ni VP Sara at ang aligasyon ng katiwalian dahil sa flood control projects ng gobyerno. Ilang silid-aralan na inaanay na hindi na pinapagamit sa mga mag-aaral sa isang eskwelahan sa Bangaldan, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat may mga classrooms na hindi na ginagamit dahil sira na o di kaya inaanay na, tiniyak ng pamunuan ng Salaan Elementary School na hindi naapektuhan ang klase ng mga estudyante. Kinain na ng anay ang mga bintana ng 2 silid-aralan na ito sa Salaan Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Inaanay na rin ang kisame at iba pang bahagi ng classroom, kaya hindi na ito pinapagamit pa sa mga mag-aaral. Ayusin na lang para makapag-aral yung mga bata. Kawawa yung mga bata dito pag pumapasok. Bukod sa mga inanay na classroom, hindi na rin ginagamit ang 4 na silid-aralan na ito matapos masira na nagdaang bagyo. Taong 2008 pa nang masirang mga classroom na ito nang manalas ang bagyong Cosme at hanggang sa ngayon nga hindi pa naaayos. Pero ayon sa DepEd ay meron ng mga pag-aaral na ginagawa para makapagpatayo ng 2-story building sa lugar na ito. Hiling ng ilang magulang na maayos ang mga sira at inanay na silid-aralan para mapakinabangan ng mga mag-aaral. Kasi kawawa yung mga bata, minsan baha po dyan. Wala naman daw problema ang pamunuan ng paaralan dahil kokonti ang bilang ng mga mag-aaral. Nasa 27 hanggang 33 ang bilang ng mag-aaral sa kada classroom. May kanya-kanyang classroom ang bawat class section. Yun nga lang, wala silang gusali para sa computer at laboratory room. At kung tataas ang bilang ng enrollee sa mga susunod na taon, ay hindi nakakasya pa sa mga classroom ang mga mag-aaral. Lagi nating nire-request yan na sana mabigyan tayo ng additional classrooms at sana yung mga dilapidated, yung mga lumang classroom na hindi na pwedeng gamitin ay mapalitan na. Natapos na raw ang soil test na bahagi ng feasibility study sa ipapatayong 2-story building sa paaralan. Umaasang pamunuan ng paaralan na maaprubahan at mapondohan ng national government ang konstruksyon ng karagdagang classroom. Pinagbabawalan ngayon ng mga mag-aaral na magtungo o maglaro sa lugar na malapit sa mga peligrosong silid-aralan. Chris, bukod sa mga classrooms nito ni Naanay, makikita nga natin, Chris, yung matinding anay sa classroom na ito ay meron pang mga katabing mga classroom ang inaanay. Then actually, yun yung klase ng mga grade 1 pupil dito nga sa May Salaan Elementary School. Pero ayon sa pamunuan ng eskwelahan, sa ngayon ay isinasa ilalim na lamang nila yan sa anti-anay treatment dahil hindi nakakayanin pa ng eskwelahan na mabawasan yung bilang ng classroom na ginagamit ng mga estudyante. Actually, Chris, bukod nga doon
dun sa laboratory at computer room na wala sila, ay wala din silang faculty room at maging yung home economics building. Kaya naman ilan lang yan sa mga kakulangan ng classroom dito nga sa Salaan Elementary School. Samantala, Chris, bago yung school year na mag-open ay merong mga classrooms na ibinigay. Ito yung mga bagong gawa na classrooms na nagmula sa local government unit. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Tulay sa Cabanatuan City na halos 2 taon pa lamang nabutas na. Tutukan sa report ni CJ Turida. Halos 2 taon pa lamang na napapakinabangan ng mga motorista ang General Luna Bridge o mas kilala sa Valdefuente Bridge sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pero nabutas na ang pinaka-flooring ng tulay, kaya apektado ang mga motorista. Mayo raw nang makita ng potholes ang tulay, pero mabilis na lumaki ang sira dahil sa pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan. Pansamantalang nilagyan ng DPWH ng steel plate ang tulay para may madaanan ang mga motorista. Nauna nang isinara sa mga malalaking sasakyan ang lumang General Luna Bridge dahil sa mga nakitang bitak at butas sa tulay. Nagkaroon na rin ng alternate route sa mga malalaking truck na manggagaling sa bahagi ng norte patungong Metro Manila, pero patuloy pa rin ang pagdaan ng mga pasaway na driver ng mga overloaded trucks sa bagong General Luna Bridge na ngayon nagkaroon na rin ng butas. Agad naman daw ipinagbigay alam ng DPWH sa kontraktor ng proyekto at nagpulong kasama ang lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City, Traffic Management Group at PNP. Nitong Biyernes, inumpisahan ng ayusin ang tulay. May bit ang monitoring ng DPWH. Halos 4 na taon na tinapos ang proyekto na natapos noong 2023. Panawagan ng mga residente at mga motorista na sana'y gawin ng maayos ang General Luna Bridge para hindi magdulot ng perwisyo. Medyo abala rin po minsan kasi buhat nung nasira po yung tulay, sarado rin po ito. Tinitingnan po namin na maayos ito sa loob ng isang linggo dahil kaya nga po nasabi ko malaki lang implication dito sa mga motorista. Nanawagan ng DPWH sa LTO at HPG na ipatupad ang provincial ordinance na higpitan at ipagbawal ang overloaded at oversized na truck para maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada at tulay. CJ Torida, One North, Central Luzon. Magkahiwalay na sunog na itala sa Dagupan City at Baguio City. May ulat si Sandy Salvacio. Sumabo ang mga gamit sa ancestral house na ito sa Gomez Street, Barangay 4 sa Dagupan City matapos masunog umaga kahapon. Ayon sa ilang residente sa lugar, bandang 6:00 ng umaga nang mapansin ang makapal na usok na galing sa loob ng bahay. Ilang minuto pa, ito na ang sumunod na pangyayari. Mabilis namang naitawag ng mga residente ang sunog sa mga otoridad. Pagdating po namin doon, yung structure po, yung bahay is made up of light materials and yun kaya mabilis din yung pagkalat ng apoy. Nasa simbahan daw si Nanay Sol nang masunog ang kanilang bahay, kaya wala silang naisalba ni isang gamit. Malungkot po pero kakayanin sa awa ng Diyos siguro. Yan lang pang pagsubok, kakayanin po. Panalangin na lang po. Wala namang nasaktan sa insidente. Tumagal ang sunog ng halos 1 oras. Umabot sa 200,000 pesos ang danyos ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Pasado 9:00 ng gabi nitong Sabado nang sumiklab ang sunog sa basement ng Maharlika Livelihood Complex sa Baguio City. Base sa paunang investigasyon ng mga otoridad, habang nasa parking area sa ikatlong palapag ng gusali ang mga nakaduting gwardya, napansin nila ang usok sa loob ng gusali. Matapos ang halos 8 oras na operasyon, fire out na ang sunog bandang 5:04 AM. Tinatayang nasa 18 million pesos ang danyos ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ayon sa LGU, 65 stalls ang nasa basement na lubhang naapektuhan ng sunog. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang 30 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang kabarangay sa Sitio Balani, Barangay Ambonao, Calasiao, Pangasinan, gabi noong Sabado. Saksak sa likod ang tinamo ng biktima na dinala sa ospital. Tumakas ang sospek matapos ang krimen, pero nadakip din sa follow-up operation ng otoridad. Edad 25 ang sospek na isang tricycle driver. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima. Samantalang
Naharap sa kasong frustrated murder ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Victim ay pauwi na siya sa kanilang bahay. Then nakita niya itong suspect sa nadaanan niya. Then bago siya pumasok accordingly sa victim, sabi ng victim is hindi muna siya pumasok sa kanyang bahay na bali na malagi muna siya sa labas. And then suddenly sinaksak siya nitong suspect natin. Samantala, beep 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 sa mga motorista, may taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 70 centavos kada litro ang taas presyo. Ika-4 na magkasunod na hike na yan para sa gasolina. Habang pangatlong linggong taas presyo naman yan para sa diesel at kerosene. Mga kapuso, malayo na sa bansa ang dating bagyong Lani pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Dahil yan sa easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa Nueva Ecija, La Union at Cagayan. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagnanakaw ng isang lalaki sa mga ilaw sa tulay sa Barangay Pantal, Dagupan City, sa pulsa video. Narito ang report. Sa video na ito nakuha mula sa ilalim ng Pantal Bridge, makikita ang isang lalaki sa itaas ng tulay na mistulang nagmamanman. Ang hindi alam ng kumukuha ng video, may binubutingting na pala ang lalaki sa gilid ng tulay. Binabaklas na pala ang mga ilaw sa tulay. Agad nilang itinawag ang insidente sa mga opisyal ng barangay. Parang iba yung pinakaliko niya sa taas ng tulay. Tapos nagtago din ako. Tapos di ko na kinuhanan ng video para may ebidensya tayo. O may video na. Tapos doon na namin ninuli. Pero ang bilis yung takbo niya. Mabilis na yung takbo ko, hindi ko pa nahabol. Pag-aakyat ko din po sa Pantal Bridge sa mismong tulay, nakita ko din actually na pagbabaklas niya ko. And then, sinita ko siya kung anong ginagawa niya, then tumakbo po. Labas ka dyan, labas ka, halika. Tumakas at nagtago ang lalaki pero na-corner din ng mga humabol na opisyal ng barangay at mga residente. Ang lalaki, isang minor de edad at residente ng Barangay Poblacion Oeste. Pangalawang beses na raw niyang magnakaw roon. Kailan niyo pang ginagawa ito, sir? Matagal na po ba? Hindi po, pangalawa lang po. Kailan yung una? Nung linggo lang po. Pero ayon sa ilang residente, lagi raw nilang nakikita ang binatilyong palakad-lakad sa lugar. Nang dalhin na sa himpilan ng pulisya ang binatilyo, na-recover pa ang tatangin sanang 13 ilaw na nasa tulay pa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang binatilyo para sa investigasyon at nararapat na disposisyon. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Patay matapos malunod ang isang batang lalaki sa ilog sa Guagua, Pampanga. Inabot ng halos 24 oras bago makita ang labi ng biktima sa ilalim ng ilog. Nagtulong-tulong ang rescuers sa paghanap sa biktima na 12 anyos. Batay sa investigasyon ng barangay, kasama ng bata ang 3 niyang kaibigan na nagkayayaang maligo sa ilog. Hinala ng pamilya may foul play sa nangyari at isa sa mga kaibigan ang itinuturong sospek. Itinanggi ng kaibigan ang akusasyon. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima at ite-turn over na ang nasabing kaibigan sa Department of Social Welfare and Development. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya. Nahulog ang isang jeep matapos bumagsak ang bahagi ng bagong gawang kalsada sa Aritao, Nueva Vizcaya. Tutukan sa report.
Bumagsak ang bahagi ng bagong gawang kalsada sa Purok 3, Barangay Kirang, Aritao, Nueva Vizcaya. Madaling araw noong September 5. Hindi napansin ng dumaan na jeep ang nasirang bahagi ng kalsada kaya nahulog ang sasakyan sa bangin. Ligtas ang 3 sakay ng jeep na nagpapagaling na sa ospital. Nilagyan na ng harang ang nasirang bahagi ng kalsada bilang babala sa mga motorista. Posible raw na bumagsak ang bahagi ng kalsada dahil sa nararanasang walang humpay na pag-ulan. Nagsalpukan ang bus at pick-up sa kahabaan ng National Highway bahagi ng Barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya bandang alas 10 ng gabi noong September 4. Sugatan sa aksidente ang babaeng sakay ng pick-up na dinala sa ospital. Sumuko sa pulisya ang driver ng bus. Sa investigasyon ng PNP, biglang lumiko ang pick-up pakaliwa kaya nasalpok ng bus. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to properties ang driver ng bus. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha siya ng pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kapistahan ng kapanganakan ni Birheng Maria inalala ng ilang deboto. Tunghayan sa report. Suot ng Virgin Mary necklace, buong pusong inalala ng 64 anyos sa si Aling Marichu, ang kapanganakan ni Birheng Maria ngayong araw, September 8. Maaga siyang nagtungo sa simbahan para mag-alay ng panalangin ng pasasalamat sa imahe ni Birheng Maria. Ibinahagi niya kung paano nabago ang kanyang buhay at tumatag ang kanyang pananalig simula nang magkaroon siya ng debosyon sa inang Birheng Maria. Sa tuwing may problema raw sa kanilang pamilya, nagsisilbing lakas at pag-asa niya ang pananalig kay Inang Maria. Mapagkumbaba, mapagmahal, at saka pag may hihingin ako, inuuna ko siya. Tapos sabihin ko na tulungan niya ako sa aking mga kahilingan, tulungan niya ako sa kanyang anak. Ngayong inaalala ng mga deboto ang kapistahan ng kapanganakan ni Birheng Maria ay atraksyon sa Beato Juan Martinez de Santo Domingo Pastoral Station sa Barangay Bantayan ang iba't ibang imahe ni Birheng Maria. Mula sa imahe ni Our Lady of Manawag, Our Lady of Sorrows at Our Lady of Miraculous Medal. Ayon sa Simbahang Katolika, malaki ang naging bahagi ni Inang Maria sa kaligtasan ng sanlibutan. At kagaya ni Inang Maria, sa panahon ngayon ay meron ding bahagi o misyon ng bawat isa. Mahalaga siya sa story of salvation, our history, but also para sa atin, sa personal, bilang ang ina natin. She's my mother, so ito po, I celebrate her birthday. Mahalaga raw nalalahanin ng kapistahan ng kapanganakan ni Birheng Maria. Pero higit pa rito, ang magkaroon ng malalim na relasyon at pananampalataya sa unang nagmahal sa tao, ang Panginoong Hesus na naging daan tungo sa kaligtasan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galba, 1 North Central Luzon. Tiramisu na ginawang topping sa matcha at espresso drink, patok na kabuhayan ng kambal na babae sa Kalasyaw, Pangasinan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Mahilig mag-bake ang kambal na si Raina at Raisa ng mga customized cake at tiramisu sa kanilang bahay hanggang sa nagkaroon ng pagkakataong makapagpatayo ng cake and coffee shop sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa katunayan, nanalo raw sila sa mga culinary showdown. Ngunit may kakaibang latte na naging trending, ang kanilang tiramisu latte at ang matcha pistachio latte. Sobrang nag-trending. There were times na we couldn't accommodate everyone na. Sa paggawa ng tiramisu latte, ihanda ang espresso, lagyan ng ice ang baso at saka ang milk mixture. Isunod ang cream. Hindi pa natatapos dyan dahil ang paboritong latte ay may toppings na tiramisu. Sa matcha pistachio latte naman, maglagay ng matcha powder sa baso, ice, gatas, powder at ang pistachio tiramisu with real pistachio nuts. Naisip ko, what if i-mix na lang or i-top yung tiramisu kahit yung petite size lang, just for them to have their drinks, and then yung meron na rin po silang add-on na cake. Talaga namang napakasarap na latte ang inyong matitikman. Mabubusog ka pa sa malinamnam na cake. Kasi fusion ng drinks at food na. Usually kasi yung mga na-try natin, nakatab lang, tapos order ka ng separate drinks. Ito maganda kasi kung gusto mo ng konting pambara, kasama na nung drinks niya. Gusto mo bang matikman ang kakaibang latte na ito? Don't worry, be happy dahil sabi nga nila, better latte than never. Very soon, papunta na rin po kami sa iyong bayan. Thank you! Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga low-lying sitio sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan, tinatambakan ng lupa para iwas baha. Tutukan sa report. Sa kaunting ulan, binabaha na ang kalsadang dinadaanan ng mga residente sa Aquino Compound sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Pahirap ito sa mga residente, lalo na sa mga estudyanteng araw-araw pumapasok sa paaralan. Kung matagal ang buhos ng ulan, ang baha pumapasok pa sa mga kabahayan. Sana raw mapataasan ang mga low-lying area sa barangay. Baha dito, yung mga naglalakad talagang wala, lubog. Pag masiminto to mas maganda para ano. Pero dapat may kanal na kahit maliit lang para may dana ng tubig. Oplan Tambak Sitio raw ang solusyon dyan. May mga identified low-lying area sa barangay kasamang ilang private compound na tinatambakan na ng lupa ng mga opisyal ng barangay. Sa pamamagitan daw nito, maiibsan ng baha sa lugar. Ayos po, ang ginagawa po namin, tinitingnan namin talaga kung yung mga lugar kung saan yung tangang low-lying area, saka tinatambangan ng sinisimito namin. Bukod sa Oplan Tambak Sitio, meron din mga nakaprograma na konstruksyon ng mga drainage canal sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga guro sa Dagupan City nagpagalingan sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Tunghayan sa report. Nagpasiklaban sa pagluluto ng masasarap at masustansyang mga putahe ang mga guro gamit ang saging na saba at bangus bilang pangunahing sangkap. Nilahukan ito ng iba't ibang paaralan sa Dagupan City. Bida ang iba't ibang putahe ng bangus tulad ng bangus burger, bangus crispy packets, tinapang bangus spread at bangus pesto pasta. Tampok din ng iba't ibang merienda na gawa sa saging na saba. Si Teacher Ann ibinahagi ang kanyang kakaibang meriendang gawa sa saging na saba na kung tawagin ay Mosaseya Molo. Ito po yung Mosaseya Molo, bagong invento po namin sa luto ng saging. Ang main ingredients po niya ay saging saba, tapos dinagdagan po namin ng konting nyog, yung buko. And then yung nakikita niyo naman pong brown, ayan po yung sa native ng Pangasinan na katiba, or in English, coco jam. Isinagawa ang Cookfest bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Samantala, inabangan ng mga Pinoy ang astronomy at mga astronomy enthusiasts at casual viewers ang pambihirang celestial event, ang total lunar eclipse o mas kilala sa tawag na blood moon. Tumagal ng 83 minutes ang astronomical phenomenon na nasilayan mula 1:30 hanggang 2:53 ng madaling araw. Ang total lunar eclipse ay isang astronomical event kung saan ang Earth ay maharangan ang ilaw ng sun kaya nagiging pula ang kulay ng buwan. Nasilayan din ang total lunar eclipse sa iba pang bahagi ng mundo, kabilang na ang East Africa at iba pang bahagi ng Asia at Australia. Huling nasilayan ng blood moon sa Pilipinas noong November 8, 2022 at muling masisilayan sa March 3, 2026. Pwede na makapag-avail ang mga senior citizen ng 20% discount sa mga butika kahit wala ng booklet. Ayon yan sa circular na inilabas ng Food and Drug Administration. Kasunod yan na naunang utos ng Department of Health na hindi na required magpakita ng booklet ang mga senior citizen kapag bibili ng gamot o medical devices. Sapat na raw na ipakita ng mga senior ang kanilang senior citizens card o anumang valid ID bilang patunay na pasok sila sa discount. Mga kapuso, ang Clashbacker na si Jong Madaliday ang Grand Champion ng The Clash 2025. Natanggap ni Jong ang 1 million pesos cash, brand new house and lot, exclusive management contract mula sa Sparkle GMA Artist Center at The Clash Trophy. Full circle moment ito para kay Jong dahil sa first season ng singing competition ay naging runner-up siya.
Nakaharap niya sa one-on-one clash si Arabel de la Cruz na clashbacker din at runner-up ng The Clash Season 5. Si Arabel at dalawa pang finalist na sina Lia Fer Deloso at Juari Sabit may premyo ring tig 100,000 pesos. Samantala, 20 pesos kada kilong bigas inilapit na rin sa minimum wage earners sa Cordillera ayon sa Dole Car. Naritong report. Sa bisa ng pinirmahang Memorandum of Agreement ng Department of Labor and Employment Cordillera at Department of Agriculture Cordillera, nabigyan ng pagkakataong makabili rin ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga minimum wage earners sa rehiyon. Ang kasunduang ito bahagi ng Benteng Bigas Meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan din po ay yung sa formal sector, lalo-lalo na po yung ating mga minimum wage earners ay makapag-participate po at magkaroon din po ng benepisyo sa programang ito. Dagdag ng Dole, maaaring makabili ng 20 kilong bigas na nagkakahalaga ng 400 pesos ang bawat benepisyaryo sa kada buwan. As of October 2023, mahigit 32,000 ang naitalang minimum wage earners sa rehiyon. Para sa initial implementation nito sa Baguio City at Benguet mula noong Hunyo hanggang Disyembre 2025, nasa 3,209 minimum wage earners ang target na makikinabang sa programa. Noong Agosto, halos 1,500 minimum wage earners na ang nakinabang mula sa 9 na establishmento sa Baguio City. Planong ipatupad ang programa sa buong rehiyon sa Enero 2026. Lalo-lalo na po sa ibang probinsya, if they are interested, pwede naman po kaming mag-orient sa inyo pong mga lugar, sa establishment mismo, yung interesado po. At gusto nga po talaga namin marami po ang mag-benefit po dito sa Benteng Bigas Meron na program ng Dole. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Interactive Christmas decors at light show tampok sa isang pasyalan sa Mexico, Pampanga. Ating pasyalan sa report. Christmas is in the air na sa Pampanga sa pagsisimula ng Burr Months. Sa bayan ng Mexico, tampok ang mga world-class at interactive Christmas attractions sa pinakamalaking Christmas park sa probinsya. Makisayaw sa kanilang interactive lighted wall and floor. Makiselfie sa kanilang garden na may moving butterflies pa. Crowd favorite ang kanilang flower sensing lights na umiilaw at nagbo-bloom gamit ang motion sensor. It's amazing to see that people start celebrating the Christmas in September is really something that is incredible. And I've been to some countries, but here is amazing for the Christmas. So excited din yung mga bata na makapasyal since Burr months na. Hindi na kailangan pang pumunta sa Northern Hemisphere dahil main attraction sa park ang kanilang light show by the lake na ala Aurora Borealis sa Northern Lights. Perfect spot din para sa picture taking ang Dandelion sa Tunnel of Lights na puno ng iba't ibang shapes at colors. At para sa mas thrilling at exciting na experience, may iba pang rides din sa park na swak sa magkakaibigan at magkakaanak. Yung Pampanga represents yung mga parol, lanterns. So we want to reflect that to the rest of the Philippines, that dito sa Pampanga we celebrate early and we celebrate with a bang. At kung inabutan ng gutom, don't worry dahil maraming food trucks ang pwedeng pagpilian. All this and more sa halagang 60 hanggang 70 pesos lamang. Bukas ang park mula Lunes hanggang Linggo. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.